1095 na araw, o 3 taon, na siyang nabilanggo o natrap sa isang kakaibang mundo, ang malawak na disyerto, na nagpapahiwatig ng pag-iisa, paghihirap, at matagal ng paglalakbay sa lugar na iyon. Isang lalaking pagod at hingal na hingal ang makikitang nakatungo, tila galing sa mabigat na laban o pagsubok. Sa kabila ng kanyang pagod at paghihirap, sinasabi niyang ang pagdating ng isang babae ay nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa. Ipinapakita ang duguan at sugatang kamay ng isang tao, tanda ng matinding hirap at pinagdaanang laban. Kasunod nito ay lumilitaw ang mga salitang, "misery" at "disappointment", na nagpapahiwatig na ang karakter ay dumaranas ng matinding paghihirap, pagkadismaya, at emosyonal na pagdurusa. Ang matinding emosyon ng disappointment at despair. Ngunit ang pagdating ng isang babae ay nagbigay muli ng bagong pag-asa. Makikita ang close-up ng mukha ng isang babae na may kumikinang na gintong mga mata, na siya marahil ang tinutukoy na nagbigay ng pag-asa. Ang isang malakas na impact o pagsabog sa lupa, kasabay ng tunog na thump. May mga bato at alikabok na nagliparan, senyales na may isang bagay na bumagsak ng matindi dulot ng isang espada. Isang lalaking mandirigma ang nakatayo sa gitna ng tila papalubog na araw, hawak ang isang malaking espada. May bata o maliit na nilalang na nakayakap sa kanya, tila hinahanap ang proteksyon niya. Ang mandirigma ay mukhang sugatan at seryoso ang ekspresyon, habang bigkas niya ang salitang, "I swear", na nagpapahiwatig ng isang mahalagang pangako o panata, marahil tungkol sa pagprotekta sa bata o pagtupad sa isang misyon. Isang karakter ang nangako o nagpahayag ng matatag na paninindigan na may iligtas niya ang kausap at may lalabas ito ng buhay. Kasunod nito ay tila isang eksena ng aksyon, na nagpapakita na nasa gitna sila ng matinding laban o panganib. Isang matinding labanan ang nagaganap sa pagitan ng mga nilalang na may anyong hayop na gaya ng mga Diyos ng sinaunang Egypt. May malaking pagsabog o pagbagsak ng istruktura, marahil bahagi ng isang piramide, na nagdudulot ng kaguluhan. Ang mga mandirigma ay may hawak na sandatang malasibat at palakol, at tila nasa kalagitnaan sila ng isang mabangis at makapangyarihang sagupaan. Ipinapakita sa unang bahagi ang isang Neo High School na tila tahimik at maaliwalas sa ilalim ng bughaw na kalangitan. Sa sumunod na eksena, makikita ang isang silid-aralan mula sa labas ng bintana, kung saan may estudyanteng nakaupo at tila pagod o nakaidlip habang nag-aaral. Ang kabuuang tagpo ay nagpapakita ng isang payapang hapon o gabi sa paaralan kung saan patuloy pa ring may mga taong nag-aaral sa loob. Ipinapakita sa unang kabanata ang panlabas na tanawin ng isang paaralan na tinatawag na Neo High School. Makikita ang gusali sa ilalim ng madilim at maulap na langit, na nagbibigay ng seryosong o mahiwagang atmosfera. Tahimik ang paligid at mukhang panimula ito ng kwento bago ipakilala ang mga karakter o susunod na pangyayari. Isang eksena ang nagpapakita ng silid-aralan mula sa labas ng bintana, kung saan may mga mag-aaral na tila abala sa kanilang gawain. Pagkatapos, lumalabas ang isang text bubble na nagsasabing, "My name is Chen Jiliao." Sa huling bahagi, makikita ang kamay ng isang tao na may hawak na lapis at isang bukas na sketchbook o comics, na tila nagpapahiwatig na mahilig siyang gumuhit o nagsisimula siyang magkwento tungkol sa kanyang sarili. Isang lalaking high school student ang naglalahad ng sarili. Sinasabi niyang isa siyang straight A high school student, na ibig sabihin ay palagi siyang mataas ang grado. Makikita siyang malalim ang iniisip habang nakaupo, tila nagmumuni-muni o may pinapasa na problema kahit sa kabila ng kanyang pagiging honor student. Isang lalaking karakter ang nagsasalaysay na mayroon siyang bagong problema. Ipinapakita ang kanyang seryosong mukha habang iniisip ito. Ang problema niya, nahulog siya sa pag-ibig sa isang delinquent, na sinasabing babae sa susunod na panel, na ipinapakitang kumakain ng lollipop at may dating na pasaway o rebelde. Isang babaeng estudyante na nakaupo sa ibabaw ng mesa ang tumatawag kay Jiliao, humihingi ng tulong sa kanyang homework dahil kailangan niyang maglaro ng bagong dungeon sa kanyang guild. Habang nagsasalita siya, sinisigawan naman siya ng guro na bumaba sa mesa dahil hindi iyon kama niya. Makikita rin na hawak niya ang isang mathematics practice book at tila walang pakialam sa sitwasyon. Isang binatang may hawak na libro ang nag-aabot o tumatanggap nito mula sa isang tao, bahagyang namumula at nag-aalangan habang nagsasabing, okay. Pagkatapos, lumapit siya sa isang babaeng may pulang buhok at tinawag itong Xiaomei. Tinanong naman ng babae, "What's the matter?"
na tila nagtataka sa biglaang paglapit niya. Isang binatang estudyante ang tila kinakabahan o nag-aalangan habang nagsasalita. Sinabi niya, "Can I play the game with you?" Sa sumunod na eksena, nakatingin siya mula sa likod ng silid-aralan kung saan may guro at isang babaeng estudyante na tila tinatawag o pinapapunta sa harap ng klase. Isang babaeng may pulang buhok ang nakikipag-usap ng may kumpiyansa. Pumapayag siya sa isang pabor at pabirong sinasabing, kulang sila ng granny. Pagkatapos, nagbibigay siya ng tagubili na magpunta sa Novus Village ng 8:30 PM dahil puno na ang kanyang ID, na para bang tumutukoy sa isang laro o misyon. Ang eksena ay nagtatapos sa pagpapakita ng madilim at maulan na kalangitan, na nagdadagdag ng tensyon sa susunod na mangyayari. Isang ulat ng panahon ang nagsasabing magkakaroon ng bihirang thunderstorm sa lungsod ngayong gabi. Inaasahang darating ito sa ganap na 8 PM. Habang umuulan, isang binata ang naglalakad na may payong at tila nag-iisip. Paalala rin sa lahat na patayin ang mga kagamitang pambahay upang maiwasan ang anumang aksidente. Umuwi ang bida, sapatos basa, kaluluwa pagod. Bawat hakbang may dalang kwento ng mundong hindi niya ginusto pero kailangan harapin. Sumalubong ang ilaw ng pintuan, parang huling checkpoint pagkatapos ng mahabang misyon. At sa gitna ng katahimikan, bumitiw siya ng mga salitang matagal nang nakaipit sa lalamunan. "Mom, I'm home." Habang papasok sa bahay, sinalubong ang lalaki ng boses mula sa loob. "You came back early today." Pagod man pero kalmado, sagot niya. "Well, the school let us finish early because of the weather." Sa simpleng palitang iyon, makikita ang kakaibang atmosphere, tila may paparating na hindi pangkaraniwang pangyayari. Maaga siyang umuwi, pero bakit parang may ibang dahilan pa sa likod ng pag-uwi niyang iyon? Isang babaeng nagluluto habang nakangiti. Ina siya ng kausap, at sinasabi niyang malakas ang ulan ngayong araw. Inaalok niya ang kausap na magpahinga muna dahil malapit nang matapos ang hapunan. Ipinapakita ng eksena ang kanyang pagiging maalaga at tahimik na atmosfera sa kanilang tahanan habang umuulan sa labas. Isang anak ang nagtanong sa kanyang ina tungkol sa delivery para sa kanya, at ipinaalam ng ina na nasa hallway na ang kanyang package. "Playing games too. I told you a long time ago to enjoy yourself and relax more." Ibig sabihin, napansin niyang nagsimula ng maglaro ng game si Jilyao. Mukhang matagal na niyang hinihikayat ito na magpahinga at mag-enjoy, kaya natuwa siguro siyang makita na ginagawa na nito yun. Samantala, makikita sa background na si Jilyao ay naglalakad habang may hawak na device, malamang cellphone o console, na pinaglalaroan niya. Mukha siyang medyo nagmamadali o focused. Isang babae ang tinawag mula sa ibaba ng bahay at pinaalalang bumaba para sa hapunan. Habang paakyat o papasok ang isang lalaki, napansin ng babae na nagmamadali ito. Nagtataka siya kung sino ang kalaro nito sa isang laro, at iniisip niyang baka isang babae ang kausap o kalaro niya, kaya parang may halong pagdududa o selos ang kanyang iniisip. Makikita ang ating bida na nakahiga sa kama habang hawak ang isang bilog na VR device. May nakaprint na text bubble na nagsasabing, "Cosmos is currently the most popular immersive VR online game." Isang high-tech na device ang nag-charge, at pagkatapos nito ay sinusuot ng ating bida ang isang helmet na mukhang ginagamit para sa virtual o digital na karanasan. Ang tagpo ay nagpapakita na naghahanda siya upang pumasok sa isang virtual world o espesyal na simulation. Sinimulan ng ating bida ang isang opisyal na date, ngunit kaagad itong sinusundan ng isang kakaibang proseso na tinatawag na connecting to cosmos, na maaaring tanda ng pag-activate ng isang kapangyarihan, sistema, o pagpasok sa ibang dimensyon. Makikita natin si Chen Jilyao na naka-hoodie at jogger pants, may matikas na poster at nakalabas ang bahagi ng kanyang tiyan. Nasa likuran niya ang maliwanag at futuristic na background na may glowing circuit light patterns, kaya nagbibigay ito ng pakiramdam ng enerhiya, teknolohiya, o supernatural na kapangyarihan. Mukhang determinado o nakapokus ang kanyang ekspresyon habang gumagalaw siya pababa o pasulong. Si Chen Jilyao ay nakapasok sa isang mahiwagang portal at nalipat sa isang mataas na teknolohiyang virtual na mundo na tinatawag na Cosmos, kung saan siya ay wini-welcome matapos itong mabili o mapasok. Ipinaliwanag ni Chen Jilyao ang tungkol sa Cosmos, isang survival game. Sabi niya, ang Cosmos ay isang mundong binuo mula sa iba't ibang myths at legends mula sa buong mundo. Sa loob ng larong ito,
puno ng panganib, ngunit naroon din ang mga kayamanan at himala. Makikita rin sa larawan ang isang malaking digital lukang portal o screen, na parang bahagi ng game interface kung saan pipili ka ng occupation o role bago magsimula. Sa kabuuan, ipinapakita ng eksena na ang Cosmos ay isang mapanganib ngunit kamangha-manghang laro na kailangan mong paghandaan upang mabuhay. Makikita natin si Chen Jiliao na nasa loob ng isang game system kung saan kailangan niyang pumili ng occupation, job class. Lumalabas sa screen ang mga pagpipilian tulad ng warrior, wizard, archer, monk, knight, at iba pa. Habang nag-iisip siya, naaalala niya ang sinabi ni Xiaomi tungkol sa isang granny, kaya tila may partikular siyang hinahanap o inaasahang class. Pagkatapos, lumabas ang isa pang screen tungkol sa free fashion item sa unang pagbili, at nagkomento siya na dahil, first date, iyon, dapat daw siyang magbihis ng mas maayos. Sa huli, pinili niya ang healer bilang kanyang occupation. Ipinapakita ang detalyadong pagbabago ni Chen Jiliao ang kanyang leeg, damit, kamay, na para bang ina-assemble o pinapaganda. Lumalabas ang salitang, selection completed, na parang tapos na ang pagpili o pag-customize ng karakter. Pagkatapos, makikita ang buong katawan ng lalaki na nakasuot, kumikinang at parang bagong, generated. Sa huli, nagpapakita ang screen ng game loading na may progress bar mula 0% hanggang 100%. May matinding thunderstorm sa lungsod at inianunsyo na ito ay status red, ibig sabihin napakapanganib na. Pinapayuhan ng mga tao na patayin ang lahat ng appliances upang maiwasan ang aksidente. Kasunod nito, makikita ang malalakas na kidlat na kumikidlat sa buong syudad. Isang napakalakas na bolt ng kidlat ang tumama direkta sa isang bahay, na nagdulot ng matinding liwanag at parang pagsabog. Sa madaling sabi, malakas na bagyo dagdag delikadong kidlat. Warning sa mga tao, isang bahay ang direktang tinamaan ng napakalakas na kidlat. Si Chen Jiliao ay naghahanda at tila masaya. May suot siyang hoodie at tila may nakakabit na kakaibang enerhiya o itim na likidong kapangyarihan sa kanyang katawan. Habang umaalis siya ng bahay, naririnig ang crackling na tunog mula sa kapangyarihan niya. Masaya siyang nagsasalita, sinasabing, Xiaomi, here I come. Our first date, ibig sabihin ay excited siya para sa kanilang unang date. Ngunit biglang nagbago ang eksena, nagkaroon ng matinding pagsabog o pagbagso ng asul na enerhiya, at makikita siyang napasigaw, tila nasaktan o nadala ng hindi niya kontroladong kapangyarihan. Sa madaling sabi, masayang naghahanda si Chen Jiliao para sa unang date niya, pero bigla siyang tinamaan o nilamon ng sariling kapangyarihan, na tila nagdulot ng hindi magandang pangyayari. Ang ating bida ay biglang nilulukob ng maliwanag na asul na enerhiya, tila may nag-a-activate na kakaibang kapangyarihan. Makikita siyang nanginginig, napapaangat ang ulo, at parang nasasaktan o nagugulat sa nangyayari sa katawan niya. Ang enerhiya ay pumuputok palabas, at nagdudulot ng malaking pagsabog ng liwanag sa loob ng kwarto. Sa isa sa mga frame, ang karakter ay umaangat sa ere habang kumakalat ang enerhiya sa buong paligid. Sa huli, makikita ang kanyang mukha na nagugulat at nalilito, sabay salita ng "What's happening?" na nagpapakitang hindi niya alam kung bakit ito nangyayari. Sa madaling sabi, si Chen Jiliao ay biglang nagkaroon ng hindi inaasahang pagpapalabas ng kapangyarihan, maaring paggising ng talent ability, mutation, o activation ng isang device, at hindi niya ito kontrolado o naiintindihan. Ipinapakita ang isang bahay sa gabi. May matingkad na asul na liwanag na tila nagmumula o tumatama sa bahay, parang isang kakaibang enerhiya o sign. Lumalawak ang eksena at makikita ang malakas na pagliyab o pag-surge ng kuryente sa kalangitan. May kumikislap na liwanag at tunog na Z, na karaniwang indikasyon ng teleportation, lightning, o energy burst. Isang helmet o mask ang biglang lumilitaw o nahuhulog mula sa ere. May buzz na tunog at tila may energy trail, parang galing ito sa ibang lugar o dimension. Makikita ang isang lungsod mula sa itaas, at may isang asul na sinag na mabilis na dumadaan sa himpapawid. Ang tunog na boom ay nagpapakita ng malakas na impact o bilis. Ang mga larawan ay tila naglalarawan ng pagdating ng isang misteryosong bagay o nilalang, na sinamahan ng enerhiya, kuryente,
at posibleng nagdulot ng kakaibang kaganapan sa lungsod. Ang mama ni Chen Jiliao ay agad pumasok sa isang silid matapos marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Sinabi niya kay Jiliao na tingnan kung bakit nagkaroon ng brownout o pagkawala ng kuryente. Pagpasok niya sa kwarto, napansin niyang wala roon ang taong hinahanap niya kaya nagtanong siya, "Ha, where's he? Nasaan siya?"